Psalm chapter 115, ang ating pong magiging pagtalakay ngayong umaga, Psalm chapter 115, at ang ating pong message ay pinamagatan ko pong Trust the True God. Trust the True God. Pagtiwalaan po natin ang tunay na Diyos. Alright, Psalm chapter 115, the whole chapter, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore should the heathen say, where is now their God? But our God is in the heavens. He hath done whatsoever he hath pleased. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their trough, that they that make them are like unto them. So is everyone that trusteth in them. O Israel, trust thou in the Lord. He is their help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. Ye that fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. The Lord hath been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord, both small and great. The Lord shall increase you more and more, you and your children. Ye are blessed of the Lord, which made heaven and earth. The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth hath he given to the children of men. The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. But we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. So again, ang title po natin, Trust the True God. Let us pray. Our gracious, loving Father, thank you so much for this very beautiful morning. Thank you for another day na ibinigay mo po sa amin. And this morning, Lord, as we listen to your word, may you again talk to us and bless our hearts, O Lord. Please enlighten our minds, Heavenly Father. Kahit po ang mga kaibigan po namin, nawa sa pakikinig ay maliwanagan, matuto, at mapaalalahanan. Sa iyo ko po ipinagkakatiwalang muli ang aming pong pag-aaralang ito. Help me, Lord. Guide me, Lord. Bless me, Lord. Use me, Lord. Only for your glory and for your honor. Sa iyo ko po, dakilang Diyos, inilalapit ang bawat taga-subaybay ng ministeryong ito. Kagalingan po sa mga may karamdaman. Kalakasan po sa mga nangihina. Kaliwanagan po sa mga naguguluhan. Kapayapaan, dakilang Diyos, sa mga may kabagabagan. At hiling ko rin po na ikaw ang siyang magpala sa aming lahat ayon sa iyong mabuting kalooban. Again, I would like to commit to you myself and my message this morning. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Thank you so much. At ngayon po, mga kapatid, nais ko pong muli bigyan po ng emphasis sa inyo ang title po ng ating mensahe. Trust the True God. Trust the True God. Ang context po nito, ang ating pong teksto ay ang pagbibigay ng tinatawag nating contrast and at the same time comparison patungkol po sa true God at patungkol po sa idols. Yan po ay napakaklaro lalo na sa opening ng chapter. Ang sabi po, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name. Give glory for thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore should the heathen say, where is now their God? But our God is in the heavens. So pumapatungkol po sa Diyos na tunay, sa Diyos na totoo. Ang sabi po, siya yung nasa mga langit. He hath done whatsoever He hath pleased. And then, mula po sa verse number 4 at sa ilang pong mga kasunod na talata, binigyang pansin naman po ang patungkol sa idols. So ngayong
umagang ito, I want every one of you na maging maingat po sa pakikinig, and may you please consider na talagang every time na ang inyo pong lingkod ay nagsishare ng salita ng Diyos, my intention is very pure. We just want to be a blessing sa bawat isa. Yung pong maging instrumento ng Panginoon sa mga nagsasaliksik upang maging masasabi nating channel ng blessing ng Panginoon sa pamagitan ng mga message na ating pong ibinabahagi. So, pagtiwalaan po natin ang tunay na Diyos. How many times na ito po ay binigyang pansin, mga kapatid, na sinasabi po sa mga pahayag, katulad po ng sinabi sa verse number 9, O Israel, trust thou in the Lord. He is their help and their shield. Sa verse number 10, O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. Sa verse number 11, ang sabi po, Ye that fear the Lord. Okay? Yung mga natatakot sa Diyos, may takot sa Panginoon. Ang sabi po, trust in the Lord. He is their help and their shield. The Lord hath been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the Lord, the house of Aaron. So makikita nyo po, mga kapatid, na hindi po ipinararating ang mensahe ng pagtitiwala sa Diyos doon lang po sa house of Israel, doon lang po sa house of Aaron. Ang sabi po, mga kapatid, sa verse number 11, Ye that fear the Lord, trust in the Lord. Ngayon po, yan ang nais ko pong iparating. Kung tayo po ay mga mananampalataya, gusto ko pong makita nyo na ang ating pong katawagan ay mula sa salitang ugat na mananampalataya, pananampalataya. So, at ang Kristiyano po dapat nabubuhay na nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon. Ilang mga bagay po, mga minamahal, ang gusto ko pong pansinin po natin dito. Okay? Una po, yung pong glory ng ating Panginoon. Let us first consider the glory of the true God. Ang sabi po ng verse number 1, Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. So, ang tinutukoy po dito ay ang tunay na Diyos. Ang tinutukoy po dito ay ang Panginoon. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin na ang kalwalhatian ng Diyos ay atin pong mamamalas at mamamasdan sa lahat ng bagay. Sa usapan po ng creation, diba? The heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth His handiwork. So makikita nyo po na ang sangnilikha ay masasabi nating nagpapahayag ng kalwalhatian, ng kadakilaan, ng kapurihan ng ating Panginoon. Kaya nga napakaganda po na tayo po'y mapaalalahanan sa mensaheng ito. Naibigay natin ang glory sa Diyos sapagkat siya ang tunay na malwalhati. Hindi po sa ating sarili, hindi po kung kani-kanino, hindi po kung saan-saan. Dapat nating i-acknowledge ang mercy ng ating Panginoon. Dapat mabigyang pansin po natin ang katotohanan na ang Diyos ang may kapamahalaan sa lahat ng kanyang sangnilikha. So nakita nyo po na sa opening verse, binigyang pansin the glory of God. Okay? Let us trust the true God and let us consider His glory. Ang sabi nga po ng verse number 2, Wherefore should the heathen say, Where is now their God? But our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. So makikita nyo po na ang Diyos natin, siya po ay creator, and then everything ay nasa kanyang control.
Okay? So, yan po ang dapat klarong-klaro sa bawat isa na ang ating Panginoon, siya po ang lumikha ng lahat at ang sanglikha ng Panginoon ay dapat magpahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. So, importante po na sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa, mamagnify po ang ating Panginoon, the Almighty God. Yan po ang dapat nating mabigyan ng masasabi nating kapurihan sa lahat at sa lahat. Amen? Yes, yan po ang unang bahagi mula po sa verses 1 to verse number 3 na gandang mapansin po natin the glory of the true God. His glory. And then second, it is good also to consider the greatness of the true God. So tayo po bilang may takot sa Diyos, tayo po bilang mga mananampalataya, ang tanong po, sa ating pong naging unang puntos, ang binigyan ko po ng pansin ay ang glory po ng Panginoon. Now this time, the greatness of God. Yung kadakilaan po ng Diyos. Alam nyo, ito'y mapapansin natin kasi nga po, ang ating teksto ay ang pagpapakita po ng contrast. Okay? Yung pong pagkakaiba nila, yung comparison, kung paano pong ikinumpara yung tunay at hindi po tunay. And in fact, the word used is the word idols. Okay? And we know the context. Dito ay yung pong mga images, mga kapatid, na ayon po sa pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang bayan ng Panginoon. Okay? Hindi po kalooban ng Panginoon. So, tingnan po natin, point number 2. Kasi ang una po natin, the glory of the true God. Okay? So, the second point that I would like to share is the greatness of the true God. At ang akin pong niliwanag po sa inyo, yung greatness niya, yung kadakilaan niya, okay? Makikita po natin, mga kapatid, sa idea kung paano pong sinabi ang patungkol sa mga idols. Verse number 4. Okay? Galing tayo sa verse number 3. But our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. And then, in verse number 4, ang sabi po, their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. They that make them are like unto them, so is everyone that trusted in them. So ito po mga kapatid, if we will put understanding, nung pong bigyan ng pansin at paglalarawan kung ano po ang idols, ito po ay ang kabaliktaran ng kung ano po ang tunay na Diyos. Amen? Nakukuha niyo po yung nais ko pong i-point out? Kumbaga, dito nyo maintindihan na yung idols po nila gawa po ng kamay ng tao. Samantalang ang true God, siya po ang lumikha sa tao. Siya po ang makapangyarihang lumikha. So it is good to realize the greatness of the true God. Not just His glory, but His greatness, mga kapatid. Kung sinasabi po sa comparison na yung idols na gawa po ng kamay ng tao, merong bibig, hindi nakapagsasalita, meron pong mata pero hindi nakakakita, meron pong tenga pero hindi po nakakarinig, meron pong ilong pero hindi nakakaamoy, may kamay pero hindi po nakakahawak, may paa pero hindi po nakalalakad, meron pong masasabi ni hindi po sila nakapagsasalita sa kanilang lalamunan. So just try to imagine. Diba? And as I consider the proper understanding, why sinasabi po na ito ang characteristics ng idols, para makita po yung pong kadakilaan, yung kagalingan ng Diyos na meron po tayo. Na-realize po ba natin yan? Na ang Diyos natin nangungusap, na ang Diyos natin umaabot. At sa Biblia po, meron nga po tayong tinatawag na anthropomorphic expression. Naku, grabe yung terminology na yun, Anthropomorphic expression. Ang idea po ng anthropomorphic expression, ito po yung pamamaraan ng Diyos na ginagamit niya ang parte ng katawan ng tao upang ipaalam yung kanyang kakayahan,
yung kanyang kayang gawin. Halimbawa lang po, for you to better understand my point. The eyes of the Lord are upon every place, beholding the evil and the good. Hindi nyo po titingnan na ang Diyos parang pinya. Hindi po ganon, na puro mata. Okay? That is actually an expression. Nakita tayo ng Panginoon. Nahayag po tayong lahat sa Panginoon. Okay? Sinabi rin po sa Isaiah na hindi maigsi ang kamay ng Diyos para hindi tayo maabot. Hindi nyo po titingnan ng Diyos na si plastic man. Okay? Hindi po ganon. Kundi that is an expression of what God can do, na kaya tayong abutin ng Panginoon. Ganong kadakila ang Diyos natin. That is the reason why I am encouraging everyone, sa title pa lamang po ng message natin, Trust the True God. Diba? We should learn to trust Him. Yun ang dapat maging buhay natin, buhay na nagtitiwala sa Diyos na maluwalhati at sa Diyos na dakila. So binibigyang pansin ko po ngayon, dito sa point number 2, the greatness of the true God. Kung ano po yung kanyang kayang gawin. Hindi po siya impotent, hindi po siya ineffective, at hindi rin po siya insignificant. So it is good for all of us to realize na kung paano pong sinabi na yung idols daw po walang kapangyarihan, walang kakayahan, so meron po siya sa looks ng kakanyahan ng tao sapagkat yun po yung image. Pero ang problema, may bibig, hindi nagsasalita, may mata, hindi nakakakita, may ilong, hindi nakakaamoy, may tenga, hindi nakakarinig. Kabaliktaran po ang Diyos na tunay, kaya pwede mong pagtiwalaan sapagkat ang sabi po ng verse number 3, But our God is in the heavens, He hath done whatsoever He hath pleased. Amen? So yun po ang Diyos na tunay, na dapat pinagtitiwalaan, na kung saan dakila po siya, mga kapatid. So, hindi po siya walang silbi, siya po ay Diyos na buhay, at forever, siya po'y tapat. Amen? Yes, let us trust the true God. Pagtiwalaan po natin ang tunay na Diyos. So, naipakita ko po sa inyo, number 1, the glory of the true God. Number 2, the greatness of the true God. And then point number 3, eto, magandang mabigyang pansin po natin ito, the guarantee of the true God. Tingnan po natin yung kanyang tinitiyak, yung ginagarantihan po sa atin. Ayon na rin po sa mga talata. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 9. O Israel, trust thou in the Lord. He is their help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord, for He is their help and their shield. Ye that fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. Oh, the Lord hath been mindful of us. He will bless us. He will, okay, ang sabi, bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord, both small and great. The Lord shall increase you more and more, and you and your children. You are blessed of the Lord, which made heaven and earth. Amen? Here we can see the guarantee of the true God. Diba? Ano yung magagarantiyahan sa atin? Ano yung garantiya natin sa Diyos na tunay, na ang aking pong motibasyon at encouragement sa inyo is to trust the true God, to trust Him. Diba? Ang ganda po, yung paulit-ulit na sinabi, He is their help and their shield. He is their help and their shield. O house of Israel, O house of Aaron, ye that fear the Lord, ang sabi po, He is our help and our shield. So napakatinding garantiya po yan, na siya ang saklolo natin, siya po ang katulong natin. Diba? Malinaw naman po sa Bible yan. I will lift up mine eyes unto the hills from whence cometh my help. Ang atin daw pong saklolo, ang atin daw pong tulong ay nanggagaling sa Diyos. Ang sabi ng verse number 13, He will bless them that fear the Lord, both small and great.
the Lord shall increase you more, and you and your children. Ye are blessed of the Lord which made heaven and earth. Yung pong idea, yung pong salita, mga kapatid, uulitin ko po, di ba? Sinabi po, O house of Israel, trust thou in the Lord, He is their help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord, He is their help and their shield. Ye that fear the Lord, trust in the Lord, He is their help and their shield. At pansinin niyo po, the Lord hath been mindful of us. Huwag na huwag kayong darating po doon sa punto na parang ang tingin nyo po walang pakialam ang Diyos sa atin, o hindi po nag-aalala ang Diyos sa atin, o hindi po nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Ipinagmamalasakit niya po tayo. Di ba? Even the Apostle Peter, yan ang sinabi niya sa kanyang mga co-elders. Ang sabi niya, casting all your care upon Him, for He careth for you. May Diyos na nagmamalasakit. May Diyos na po pwede nating lapitan upang tayo po'y saklolohan. Ang guarantee po mula sa ating tunay na Diyos, siya po ang ating help, siya po ang ating shield. At kung papansinin po natin, yung pong mga ginamit na salita, verse number 12, the Lord hath been mindful of us. Ang sabi po, He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord, both small and great. And the Lord shall increase you more and more, you and your children. You are blessed of the Lord, which made heaven and earth. Kaya wag tayong kung saan-saan humanap ng garantiya. It is good for me and for you to trust the true God because He is our guarantee. So pinakita po the glory of the true God. Okay, the greatness of the true God. Now, the guarantee, yung garantiya ng tunay na Diyos. Mga kapatid, siya po ang may kakayahan upang gawin ang lahat ng kanyang magiging kaluguran. Gawin ang kanyang kalooban. Gawin ang kanyang kagustuhan. Kaya kung ako at ikaw maglalagak at maglalagay ng aking tiwala sa Kanya, garantisado po yon, mga kapatid. Sapagkat ang tunay na Diyos ay garantisado. Amen? Nagagawa po niya ang lahat ng kanyang nais gawin, mga kapatid. At mapapansin niyo po na po pwede mo siyang pagtiwalaan sa mga difficulty sa buhay natin, for deliverance, mga kapatid, sa mga pagkakataon po na tayo po ay walang kakayahan. Ang Diyos ang po pwede nating panghawakan. So, importante po na ngayong umaga tayo po ay mapaalalahanan na ang Diyos na sinasabi ko po sa atin na dapat natin pagtiwalaan, siya po ang true God at nakita natin His glory, His greatness, and His guarantee. How about His generosity? The generosity of the true God. Tingnan nyo kung gaano siya ka-gracious. Tingnan nyo kung gaano siya ka-generous. Pansinin po natin, verses 16 to 18. Okay? Verses 16 to 18. Ang sabi po, the heaven, even the heavens are the Lord's. Amen? Mga kapatid, kahapon po ako'y nasa stewardship campaign or masasabi nating stewardship challenge. Doon po sa grupo po ng Bulacan Pastors sa kalipunan po nila Pastor Kenneth, nung mga pastors doon po sa Bulacan. At sumentro po sila sa stewardship. And one of my emphasis sa kanila pong stewardship ay ang ownership ng Panginoon. Yes. Sabi ko sa usapan ng stewardship, yung kung paanong tayo po ay mga itinalagang managers and caretakers ng Panginoon, binigyan ko po ng sentro ang patungkol sa pagkilala natin sa ownership ng Panginoon. That is actually one thing that I emphasize to them about the ownership of God. Because hindi ka magiging mabuting steward kapag hindi mo natutunang kilalanin na hindi ikaw ang may-ari, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Ito nga po ang isa sa magandang talata, verse number 16 ng ating pong teksto. Okay, the heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth
hath He given to the children of men. Amen? Yes, ganyang ka-generous po ang ating Panginoon. Ang sabi po ng verse 17, the dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. But we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. So, what I would like all of you to see is that sa Diyos ang lahat ng bagay, pero sinabi po niya sa verse number 16, the heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth hath He given to the children of men. Tinitingnan po natin na sa buhay po natin, ang kailangan po natin ay ang pagtiwalaan ang tunay na Diyos. Sapagkat siya po ay generous God. Amen? Generous God. Wala po siyang ipagkakait. Okay? Particular sa kanyang mga anak. Excuse lang po. Alright, pasensya na po. Medyo yung throat natin ay natutuyuan. Ano po? So, again, okay, we believe, and this is actually the teaching of the Word of God concerning the true God, na siya po ay gracious, na siya po ay generous. In fact, many things in our lives, if we will be honest before the Lord, alam natin na hindi naman natin deserve, but ine-enjoy natin, di ba? But we are enjoying it. Why? Because our God is generous. Everything that we have in this life, you must acknowledge that God is the one who gave you that. Siya po ang nagbigay sa atin ng lahat ng bagay na meron po tayo. So, I am encouraging everyone. Ang pagtiwalaan po natin ay ang generous God, ang true God, ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, at ang Diyos na ayon po sa ating tinatalakay ngayon, siya po ang nagbigay sa sangkatauhan nung kanyang tinatawag na probisyon. Yes, that is one of the things that we are actually enjoying bilang anak ng Diyos, na tayo po ay tinutugunan ng Diyos sa ating pong mga pangangailangan. Kaya nga po, mga kapatid, mga minamahal, importante po na sa mensahe natin, tayo po ay isinentro sa katotohanan na dahil ang Diyos natin ay Diyos na tunay, okay? So, ito po ang dapat magdala sa atin at masasabi nating encourage sa atin na pagtiwalaan po natin siya. Let us learn to trust the true God. Gusto ko po yun. Yung idea po na, kasi sometimes, sinasabi po nila, kasi mahalaga naman talaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kung sino po ang kinakausap, sino po ang tinutukoy. For me, hindi natin po pwedeng sabihin na para po sa House of Israel lang, hindi natin po pwedeng sabihin na sa House of Aaron lang. Bakit? Sapagkat, ang sabi po, ye that fear the Lord. So, ibig sabihin po, ito po ay applicable sa House of Israel, ito po ay applicable sa House of Aaron, at ito po ay applicable sa atin po na mga naniniwala, nagtitiwala at natatakot sa Diyos. Kaya ito pong buong chapter na ito, pansinin niyo po ang mga natutunan natin concerning our true God, concerning the true God. Una po, yung kanyang glory. Pangalawa po, yung kanyang greatness. Pangatlo po, mga kapatid, yung kanya pong guarantee. Pang-apat po, yung kanyang generosity. Mga kapatid, and in fact, marami tayong po pwede pa na ma-share about our God, pero syempre, nakasentro po tayo dito sa ating pong tinatalakay ngayon, sa chapter na ginamit po natin. So, ang sinentrohan po ng chapter natin, the glory of the true God, the greatness of the true God, the guarantee of the true God, and the generosity of the true God. Ano ang dapat challenge nito sa atin? Huwag nating agawin ng glory at huwag nating ibigay kung kani-kanino ang glory. Sa usapang kalwalhatian, yan po'y dapat sa tunay na Diyos. Amen?
Dapat sa tunay na Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, maliwanag po sa ating talata. Balikan po natin. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. Okay? And then, pangalawa po, the greatness of the true God. So, ito pong ating text ay ang patungkol sa contrast nung true God at nung idols. Yung totoong Diyos, nagagawa niya ang lahat ng nais niyang gawin. So, ang ibig sabihin, siya po ay lubos sa kakayahan. Pero yung mga idols, hindi. Yun po ang ipino-point out dito. So, this is about the greatness of God. And then, the guarantee of God. Yung pong idea, He is our help and our shield. He is our help and our shield. He is our help and our shield. And then He will bless us. Diba? Yun ang sabi. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear Him. So, yun po ang garantiya natin. Na ang Diyos ang nagpapala at ang Diyos ang magpapala. And then, the generosity or graciousness, the generosity of God. So, ang true God po ay generous. Siya po ay gracious, mga kapatid. And you cannot deny that. I cannot deny that. No one can deny that because it is very true na sa buhay po natin, everything that we have in this life, everything that we are enjoying in this life, you cannot deny, sa Diyos po nanggaling yan. Kaya nga nabanggit ko po sa inyo yung stewardship campaign po namin kahapon sa amin pong joint mentoring, joint fellowship ng mga churches po sa NCBF, mga kapatid. So may I remind everyone na ang generous ay ang Diyos natin. Kaya pagtiwalaan po natin siya, wala kang kailangan na hindi niya kayang i-provide. Lahat ng needs natin, God can provide. Why? Because He is so generous. Ikaw mismo, patotoo po niyan, na marami kang bagay sa buhay mo na bunga ng generosity ng Panginoon. In fact, sabi ko nga, yung idea din ng pagiging gracious ng Panginoon. Because it is very true that there are many things na na-enjoy natin sa buhay natin na pag inisip mo, parang hindi mo naman deserve. Pero ganun pala Pero bakit mo ini-enjoy? Bakit nasa sayo? Because God is gracious. Di po ba? And God is very generous. Hindi po madamot ang Panginoon, mga kapatid. So, ang Diyos po ay more than willing to provide for our needs, and to supply all our needs, mga kapatid. But syempre, meron po siyang masasabi nating panuntunan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya, kamusta po tayo? Na-enjoy ba natin? Na-appreciate ba natin na ang true God, siya ay generous? So trust Him. Pagtiwalaan natin siya. Tayo po ba'y panatag? Sapagkat ang true God natin, mga kapatid, garantisado po siya. May guarantee po na ibinigay po sa atin. So, dapat pagtiwalaan po natin siya. Dakila po siya, pagtiwalaan po natin siya. Malwalhati siya, pagtiwalaan natin siya. Trust the true God. I hope and I pray na ito po ay muling nakatulong sa bawat isa po sa atin. Let us trust the true God. Okay? Kung nagagawa po ng iba ang mga kung ano-anong sakripisyo para sa kanilang idols, kung ano-ano pong expression para sa kanilang idols, samantalang niliwanag sa atin that they are nothing, mga kapatid. Wala po. Diba? Sila po yung may mga bibig, hindi nakapagsasalita, may mata, hindi nakakakita, may ilong, hindi nakakaamoy, may tenga, hindi nakakarinig, hindi nakapagsasalita sa kanilang bibig, mga kapatid, sa kanilang lalamunan, at may kamay, hindi nakakahawak, may paa, hindi nakakalakad. Sorry to say this, di po ba? Kaya nga kailangan prosesyon. May sasakyan po yan ay tinutulak po ng... Pero ang tunay na Diyos, mga kapatid, ang linaw-linaw po, ang sabi po ng verse number 3, but our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. So, trust the true God. Let us pray. Lord, thank you po sa paalalang ito ng mensahe.
Nawa ito po ay hindi lamang nagdagdag kaalaman sa amin, kundi nagpatibay ng tiwala po namin sa tunay na Diyos na mayroon po kami. May we learn to really trust you, Heavenly Father, in everything. Salamat po sa iyong provision lagi sa amin. Salamat sapagkat ikaw po ang aming tulong at ang aming kanlungan. Lord, thank you so much for being our help. Thank you for the guarantee that we have because of you. Lord, I pray na ito po ay nakalakas nawa, nakatulong para po sa aming pagpapatuloy. Nakatulong para sa aming pong pagsulong sa buhay po namin bilang mga Kristiyano. Kaya umaasa po ako, O Diyos, na ito po ay amin pong pangahawakan, kung ang pagtitiwala, ang pag-uusapan, ikaw at ikaw lamang ang amin pong pagtitiwalaan. Again, pagpalain mo po kaming lahat, o aming dakilang Diyos. Sa mga magpapahinga, bigyan mo po ng maayos na pahinga ngayong gabing ito sa kanila. At sa bawat isa po sa amin na nagpapasimula ng araw, bigyan mo po kami ng lakas sa amin pong paggawa, sa aming paghahanap buhay. Dakilang Diyos, anuman po ang ginagawa ng bawat isa sa amin, nawa napaalalahanan kami na ang tiwala namin ay dapat sa tunay at sa buhay ng Diyos. Kaya Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan na sa katotohanan ay marapat na sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. So, na-bless po ba kayo? Kung na-bless po kayo, please type Amen. Ano po? So, tayo po ay magpasalamat sapagkat ang Diyos po natin ay napakabuti sa lahat.